tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw na ng ating simbang gabi. Magsitayo na po ang lahat at sabay ng koro sa pagbuhat na awit. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ika-5 simbang gabi na kung saan ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng grasya sa ating buhay at ng mga biyayang ating kinakailangan sa ating pang-araw-araw na pakikipag-tunggali sa mga sa ating buhay. Kung kaya nga sa pasimula ng ating pagdiriwang na ito, pagsisihan at aminin muna natin ang ating mga nagawang mga pagkukulang. Ihingi ko ng kapatawaran sa ating Diyos upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryo nito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapagkukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukbo. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa libing edad. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at ang kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ng araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumubog kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang uwag ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahan. Mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangian ihahayag ko sa matla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambana na sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ang magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na kalalasin. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Ang panunumbalik, mauunan siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu ng kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibigyan ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko, na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain, at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi na nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, diningap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ika-5 simbang gabi na. Sa ika-5 simbang gabi nito, napakinggan natin ang mahabang kwento ng buhay ni Zacarias at ni Elizabeth. Alam niyo po, merong isang kwento akong napakinggan na merong isang
sirkero. Wala na kasing mga circus ngayon, bihira na. Yung circus, may mga nagpe-perform. So sa isang sirkero na nagpe-perform sa isang maraming mga tao. So ang gagawin niya, tutuloy siya dun sa kable. Naglagay siya ng kable sa magkabilang building. Nais niyang ipakita yung kanyang talento. So mahigpit yung kable na ito. At nakita ng mga tao. So takot na takot yung mga nandoon. At nagsimula maglakad yung sirkero. Hawak-hawak niya yung isang mahabang patpat habang naglalakad para magbalanse. So, simple-simple nilakad niya yung kable at nakatawid siya doon sa kabila. So, nagpalakpakan yung mga tao. Tuwang-tuwa, ang galing. Sabi nila. Sabi ng sirkero, huwag ho muna kayong magpalakpak dahil tatawid pa ho ulit ako. Ngayon naman, gagamitin ko na yung bisikleta. So, meron siyang red bicycle, nagbisikleta siya ngayon. Tumawid doon sa kable. So, palakpakan ulit yung mga tao, napakagaling, sabi niya. Ang galing-galing naman. Sabi ni sirkero, hindi pa po yan, huwag muna kayong pumalakpak. Kaya-kaya ko pa rin kung gawin ito. Ngayon ay tatawid ako na mayroong kasama sa bisikleta. So, tumawid siya ngayon. May kasama sa bisikleta. So, palakpakan na naman yung mga tao pagkatapos na nakatawid siya sa kabila. Napakagaling. So, napakaraming taong nanonood. At pagdating ng huli, sabi niya, ngayon po, tatawid ulit ako, isa pa. Nakabisikleta ko ulit. Pero ngayon, ay nakapikit o nakalagay na ako ng piring. Ayan. So sabi ng mga tao, kaya-kaya niya. Pero sabi ng sirkero, gusto ko lang kung sana humingi ng isang volunteer sa inyo na sasama. No? Kasi yung mga tao, unti-unti, nag-alisan. Natakot sila sa gagawin ng sirkero. Mga kapatid, tunay na humahanga sila doon sa sirkero. Maraming kakayahan na kayang gawin. Nagpapalakpakan sila habang pinapanood ang kanyang ginagawa. Subalit nung huli, na kinailangan ng volunteer, nawala yung mga tao. Hindi na nila nakaya na magtiwala na kayang-kaya ng sirkero na gawin ito. Mga kapatid, parang ganito rin yung aral na matututunan natin sa ating mga pagbasa ngayong ikalimang simbang gabi, na nagpapaalaala sa atin na maniwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa grasya ng Diyos. Yung pagtitiwala na walang pag-aalinlangan. Narinig natin yung dalawang kwento na kung saan yung grasya ng Diyos ay ipinagkaloob niya sa asawa ni Manoah at sa asawa ni Zacarias. Di ba? Pareho silang baog. Pero binigyan sila ng grasya, ng biyaya ng Diyos. Dahil walang imposible sa Diyos. Ang kailangan lamang maniwala, magtiwala sa grasya ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, ang pagkakaroon ng isang sanggol, ng isang anak, lalo na sa panahon ng ating Panginoon, ay isang malaking grasya, malaking biyaya. Ganyan ang pagturing nila sa pagkakaroon ng anak. Nakakalungkot sa kasalukuyang panahon, no? Kahit sa atin. Kung titingnan natin yung ratio ng mga nagpapa-abort, no? Ang dami. Hindi nanghihinayang sa buhay na nasa sinapupunan.
Hindi nakikita na ito'y grasya mula sa Diyos. Biyaya ang buhay na meron ang ibinibigay ng Diyos. Kaya nga, dahil ito'y grasya, binigay ito doon sa asawa ni Zacarias na si Elizabeth at sa asawa ni Manoah. Tunay na sila'y naganap. Dahil ang mga ito ay nagtiwala sa Diyos. Si Zacarias, Elizabeth, ang tagal nilang nagdarasal, nananalangin. Diba? Ilang taon na si Elizabeth, sabi nga nung siya nabuntis, nasa 80. Meron po bang 80 na dito? Gusto niyo pang mabuntis? Ayan, di ba? Gusto niyo pang magkaanak? 80 years old? Sa palagay ninyo, di ba? Ang hirap no sa buhay ni Elizabeth. Matanda na pero nagdadalang tao o magdadalang tao siya. Pero hindi sila nag-alinlangan sapagkat marami sa mahabang panahon ng kanilang pananalangin, ito pinagdarasal nila sa Diyos. At nagtitiwala silang ibibigay sa kanila. Hindi sila, dahil sa panahon nga nila, pag wala kang anak, no, parang pinarurusahan ka. Kaya isang biyaya ang magkaroon ng anak. At dahil dito sa pagtitiwala na ito na meron si Zacarias at si Elizabeth, binigyan sila ng isang biyaya, isang sanggol. Na ang sanggol na ito ay si Juan. Ibig sabihin ng Juan, mapagpala ang Diyos, no? Mapamarinig natin ito sa mga susunod na araw. Ang kahulugan ng pangalan ng Juan. Kung kaya ang pinanganak ng mga batang ito, ang anak ni Manoah, alam natin sino ang anak ni Manoah? Si Samson. Ang anak ni Elizabeth, si Juan. Pareho silang grasya ng Diyos sa sanlibutan. Si Samson, alam natin, ay tinulungan ang bayan na inaalipin. Si Juan, naghanda ng daraanan ng ating Panginoon. Sila naging malaking grasya sa sanlibutan. Kaya nga, ginamit ng Diyos ang mga ito upang magbigay ng biyaya sa atin. Kaya tayo, nung tayo ay isilang ng ating mga magulang, tatandaan natin, tayo rin ay naging biyaya sa kanila. Grasya tayo. Sabihin mo sa katabi mo, grasya ka. Diba? Ikaw ay biyaya. Diba? Hindi ka disgrasya. Diba? Ikaw ay grasya ng Diyos. Ang bawat anak ay grasya ng Diyos. Kaya napakagandang pagkakataon ng pagnilayan natin na tayo pala nung isinilang tayo, katulad tayo ni Juan Bautista, katulad tayo ni Samson, tayo ay biyaya ng Diyos sa ating mga magulang. At mahalaga yun. Kasi pag hindi mo nakita sa iyong sarili na ikaw ay biyaya, paano mo maibabahagi yung biyaya sa iyong kapwa? Kaya mahalaga na makita natin, angkinin natin na tayo ay biyaya mula sa Diyos dahil tayo ay mula sa Diyos. Kaya yung biyayang nasa sa atin ay ibahagi. Ito yung ibabahagi natin sa ating kapwa. Ganito ang ginawa ni Juan Bautista, ganito ang ginawa ni Samson, na sila'y naging grasya, naging biyaya, ibinahagi nila yung biyaya ito sa sanlibutan. Kaya nga, sa araw na ito, pinaaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Magandang tingnan natin mabuti ang ating mga sarili bilang grasya na nagmula sa Diyos. Hindi ka disgrasya. Kahit sinasabi sa iyo na aksidente lang ang pagkakasilang sa iyo, hindi ka disgrasya dahil ikaw ay tao. Ikaw ay grasya na mula sa Diyos. Kailangan lamang na maniwala ka, maniwala tayo
Huwag natin sasayangin ang ating buhay. Diba? Kasi kung minsan dahil sa maraming mga iba't ibang mga paghihirap, iba't ibang hamon sa buhay, parang hindi ko naman maramdaman na merong grasya, may biyaya ang Diyos sa akin. Parang gusto ko na lang mawala sa mundo. Hindi po. Ikaw ay grasya. Bigayan ng Diyos ang buhay na meron ka. Gamitin mo ito sa ikabubuti mo at ng ibang tao. Kaya mga kapatid, bawat isa sa atin ay mula sa Diyos. Kaya tayo ay mga grasya na nagmula sa grasya ng Diyos. Kaya huwag mong sayangin ang mga pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Gamitin mo ito. Sa araw na ito, hilingin natin sa ating Panginoon. Patuloy tayo na maging biyaya. Lagi nga sinasabi ni ng aming dating obispo na ngayon ng San Pablo, si Bishop Judy, be blessed and be a blessing. Kasi tayo ay biyaya, tayo ay blessed, nabibiyayaan, at tayo rin ay dapat maging biyaya para sa iba. So sa araw na ito, marami ito ang gustong ipahayag, ipaalaala sa ating muli ng Panginoon. Always be blessed and be a blessing. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Lumunod tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailanman hindi magmamali. Sa tamang panahon, kanyang ipagkakaloob ang mga adhikain at pangarap ng kanyang bayan. Ang ating itutugon, Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa ating simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa ating pamayanan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Kalinahin nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananalikang harugain at mahalin. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloyin nawa ng Diyos sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid natin yumauna. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin ang mga personal nating intensyon at ganun din ang lahat ng mga may intensyon sa misang ito. Ama, patuloy mo nawang biyayaan ang iyong sambayanan at sa pag-alay namin ng mga kaloob mo, kami rin naway magsilbing biyaya at mukha ng kagandahang loob mo sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Taking time to
Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aakain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Magpapitawa ng Panginoon, ito ang pag-ahari sa iyong mga kamay, sa kawilan niya at karapalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming ating katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo
iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Paulo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay nang may pag-asang sila'y muli mabubuhay e hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas nito. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamukan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inandiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling ako. Sumigaw ka. Tapos ito ko yung sumama. Dito sa may... Amen. Amen. Kung ayaw mo, ganito na lang. Amen. Amen. Kanina rin, nakatingin ka na lang. Amen kaya. Mali. Dapat kasi mali kasi yung boses nila. Kaya... Dito na siya. Dito na siya sa parilasa. Hindi siya dito. Dito siya.
po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunumpos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipuno na po ang lahat sa mga announcement po natin. Muli po, paalaala, ang ating pong mga misa ay hanggang 23 po at 8:15 ng gabi. At sa darating pong linggo, wala po tayong misa ng tanghali, yung 12:15. So sa gabi lang po yung misa natin sa Sunday, ang Tagalog Mass. So English Masses po yung mga iba. At kung hindi pa po kayo nakakapag-register sa ating simbang gabi na link sa ating FB page para manalo ng Noche Buena package, mag-register na po kayo. Ang ating misa po sa darating na Kapaskuhan sa December 25 ay alas 12 po ng tanghali sa ating parish hall. Ang mga gusto kong magpamisa ngayong simbang gabi ay at sa mismong Kapaskuhan ay humingi lamang po ng mga envelope sa sobre sa ating mga volunteers at kayo na rin po ang mahalang pumili ng mga petsa kung kailan i-flash ang mga sa screen ng ating mga inyong mga mass intentions. At announcement po sa search for Batang Santo Niño is now open for boys ages 5 to 6 years old. Please register po and look for Sis Andy. Meron po tayong mga vendors po sa labas at po, tangkilikin po natin sila yung mga nandun sa gilid at sa grotto ng ating simbahan. Ang mga proceeds po nito, ang iba ay ibabahagi po sa ating simbahan. So, supportahan po natin yan. At yung mga proceeds na yun ay isasama po yan sa mga pangkulong po sa mga pumupunta at lumalapit sa ating simbahan. Ang ating pong komunidad ay nagpaplano ng isang pilgrimage sa Medjugorje, Bosnia sa June 22 to 26, 2025. 5 weeks, 4 nights. Ito ay isang village kung saan ilang ulit na nagpakita ang mahal na Birhen Maria sa mga bata, sa 6 na bata. No? Para sa dagdag na mga impormasyon ay meron pong mga post sa FB page po natin. Ang mga gusto kong mag-offer ng mga toiletries or any goods pero nahihiya po ay maaari niyo pong iwan sa mga basket na nakalagay sa mga entrance gilid ng ating mga rooms o ibigay niyo po sa mga volunteers. May dumating na po ulit tayong mga ng isang box. Kahapon po, nag-message po sa akin yung aming provincial sa Father Egay. Dumating na po yung isang box na po na po nagpadala. Liturgy ba? Lock, no? Ang lock, ang unang nagpadala nandun na po sa Puria, no? Sa aming pong Puria, at sila po ang mag-distribute dito kung saan maidadala. Meron po tayong 2025 Bible Alive and Calendar po, no? Sana po ay nagpilipin din natin, no? Suporta din po natin yan sa ating parokya. And meron din pong mga may pastoral letter din po, nakatranslate na po yan sa Tagalog. Sana po ay basahin natin yung pastoral letter ng ating minamahal na obispo na pinagalog ni Father Troy, ng ating kasamang pare na nasa Abu Dhabi. So, muli po mga kapatid ay aming pakiusap sa ating maayos na pagpila sa ating mga pagdiriwang ng misa, lalo tigit bukas, Biyernes, at Sabado at Linggo, for sure, napakarami po tayo at marami rin po mga tao dito na gagamit din po ng simbahan. Sana po sumunod po tayo ng magpunti sa mga ushers natin, sa mga greeters, sa mga volunteers po natin. So, sana po ay sundin natin kung ano yung kanilang mga hinihingi sa atin. Alam natin na lahat tayo gusto nandito sa loob ng simbahan
Pero sundin po natin yung mga patakaran sana na binibigay sa atin. Humilat po tayo ng maayos, kagaya ng sundin natin ang pagpila ng tama kung saan tayo nagsisimulang susili yung mga papasok at simbahan, yung mga anak na siyempre dumating na naghihintay na sa ating hall ng mga oras, yung alas 5, nandiyan na, nasa baba na po, naghihintay. So sana po ay sundin po natin ito. So muli, maraming salamat po sa inyong mga suporta, kahapon sa inyong pagdalo sa misa. Lalo din si Bishop po ay masayang nakasama tayo. First time, sabi niya, nakapag-misa sa nito, nakasama tayo. So, nagpapasalamat po siya, nag-message po siya sa akin kanina po. So, maraming salamat po. Lahat ng mga nag-serve, maraming salamat po sa tulong sa atin, pati yung ating mga lay ministers ng sa ibang language, tulong sa atin. Maraming salamat. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. Tuloy na po. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko kayo at hingi ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang pinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo at patuloy na hanapin at sundin ang kaloob ng Panginoon sa inyong buhay. Salamat sa Diyos.